Good morning, I'm Reginald. We're coming to you live this Tuesday, the 12th day of August, bringing you Morning Matters because your mornings matter. Let's get to the stories that matter today. Vice President Sara Duterte breaks her silence on several matters, including the impeachment complaint and her rumored ties to predecessor Leni Robredo. Dapat siguro si former President Leni Robredo ang maghatag og comment kay siya man ang kumbaga sa iyaha directed ang comment. President Bongbong Marcos releases preliminary findings of the government's flooding control probe, and in a push for transparency, the president unveils a website for public oversight of flood control projects. The Philippine Medical Association is defending a surgeon who was publicly shamed over an 85,000 peso medical bill for a severe leg wound. The group emphasized the case was extremely complex, involving weeks of specialized care and debridement from multiple doctors. Welcome to our program, Morning Matters, where we talk about the issues you need to know for the rest of your day. Now, first on the agenda, Vice President Sara Duterte speaks up about several issues. Now, these include her impeachment case and her alleged friendship with former Vice President Leni Robredo. More in this report. Amid criticism and the impeachment case filed by the House of Representatives against Vice President Sara Duterte, the alleged relationship with former VP Leni Robredo was brought up by former Senator Antonio Trillanes IV. Instead of confirming or denying the claim, here's what the Vice President had to say. Dapat siguro si former President Leni Robredo ang maghatag og comment kay siya man ang kumbaga sa iyaha directed ang comment ni. While she seemed to avoid the topic of her friendship with Robredo, VP Sara appeared more prepared to face the impeachment case, so long as it is brought to the proper forum. Nagsabi kami noong nag-file sila ng articles of impeachment nila na ready ang defense team. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon. Recall that the Supreme Court declared the impeachment case against VP Sara unconstitutional. Because of this, the Senate has set aside a trial for now. According to the Vice President, this proves that the House of Representatives abused its power. Kay irritating sila sa mataog sa dalungan, so dili ko nagatanaw sa ilahan. While the Vice President is facing her own impeachment battle, her father, former President Rodrigo Duterte, is confronting a major challenge of his own at The Hague. The Vice President said questions should be directed to his lawyer, Attorney Nicholas Kaufman. Siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer, so we only follow kung ano yung choice ng client. House Prosecution Spokesperson Attorney Antonio Bucoy confirms that lawmakers will refile the impeachment case in February. In an interview on Storycon, Bucoy said the evidence against Vice President Sara Duterte is, quote, compelling. He insisted that erring officials must be held accountable, warning that delays and legal maneuvering set a dangerous precedent. Bucoy also accused the Senate of subverting the process and weaponizing the impeachment mechanism to block accountability. Kahit na mahirap, kung hindi ito marerebisa ng Supreme Court, kahit na mahirap, tutuhugin pa rin namin to. We cannot give up on accountability. Dahil ang buong bayan ho ang maghihirap dito eh. Yung mga anak natin, yung mga apo natin, wala sila ngayon sa kanilang, wala silang paninindigan ngayon. Simply because wala pa sila or nandito man sila, they're too young. Ngayon, tayo po ang sisingilin yan eh. Later on, if we did not pursue this, if we do not enforce this, kailangan panagutin. Ang nagnakaw, panagutin. Yun ang mahalaga. Kaya kahit na kung mahirap, kung hindi irerebisa ng Supreme Court, tutuloy pa rin namin. Ilalaban pa rin namin. President Bongbong Marcos has released the initial findings of the government's probe into the country's flood control projects. He also launched a website for the public to track and report anomalous projects to promote transparency. More in this report.
2 weeks after President Bongbong Marcos ordered a probe into the country's flood control projects, he now has the initial findings, and they raise serious questions. In 2022, the government allocated 545 billion pesos for more than 9,000 flood control projects nationwide. However, more than 6,000 of those projects, worth 350 billion pesos, lack clear records. I don't know about you, but that is a very big number. That is an enormous number. Some documents even show identical designs, costs, and contractors built in different locations. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. The president also revealed that 100 billion pesos, or 20% of the entire budget, went to just 15 contractors. 5 of them have projects spanning Luzon, Visayas, and Mindanao. Let's be circumspect about pointing fingers and shouting at people. Tignan natin na mabuti. There are not assessments. We are not accusing anyone of anything yet. To boost transparency, he launched a website where citizens can track and report questionable flood control projects. We have to clean our ranks. This is, it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Ang lalapitan na ngayon ninyo, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko. Meanwhile, Senator Joel Villanueva has a message for those linking him to allegedly anomalous projects. Bulacan, his bailiwick, topped the president's list of provinces with the most flood control projects, followed by Cebu, Isabela, Pangasinan, and Pampanga. Villanueva denied that senators have any role in awarding these contracts. I can only speak for this House, not the other House, and as far as I'm concerned, as the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. In Pasig City, Mayor Vico Soto called out his political rival in the 2025 polls, Sara Diskaya, over the inclusion of her family's companies in the president's list. The companies named were Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation and St. Timothy Construction Corporation. Soto accused these firms of involvement in what he called the 6 stages of corruption in flood control projects, including rigged bidding, substandard work, hidden fees, tax evasion, and using stolen funds for political influence. And at the House of Representatives, House Committee on Public Accounts Chairperson Representative Terry Redon vowed that there will be no sacred cows in the committee's investigation into the alleged irregularities in certain infrastructure projects. We welcome the intervention made by the President. The website is a step towards transparency and accountability, particularly because he made the list public, and the public can actually make a report on whichever observations they may have on the flood control projects around the country. When we return, let's discuss flood control projects with Bulacan Governor Daniel Fernando. Don't go away. Morning Matters will be back after a quick break. Good morning, Gretchen On here at Morning Matters. We talk about the most pressing issues and give you the context behind the headlines. President Bongbong Marcos reveals the list of provinces with the most flood control projects
And Bulacan tops the list with 668 flood control projects, followed by Cebu with over 400 and Isabela with more than 300. Marcos then raised concerns about a possible mismatch as the most flood-prone area based on the National Adaptation Plan of the Philippines 2023 to 2050 is not Bulacan but Pampanga, followed by the provinces of Nueva Ecija and Pangasinan. And to talk more about those projects, we now speak with Bulacan Governor Daniel Fernando himself and what is being done to address the province's flood situation. Magandang umaga po sa inyo, Governor. Yes, good morning po. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga tagapakinig. Thank you. Governor, magandang umaga. Unang-una, Presidente na po ang nagtataka kung bakit ang Bulacan ang nakatanggap ng pinakamadaming budget pagdating na po sa flood control projects. Kung hindi daw po ito ang pinaka susceptible to floods, what would you have to say to that? And also, paano po ba kaya na-achieve ng probinsya yung makakuha ng largest allocation? Actually, yung nasa national yan eh. Kung paano nila didistribute yung mga budget yan eh. Ano po? Pero sa local, sa amin, wala po kaming alam dyan eh. Sa amin, basta inaabangan na lang namin yung mga projects na yan. Dahil yun ang kailangan natin, mga projects na yan. Yung flood control na yan. And actually, nagulat nga ako sa dami ng na-allocate sa lalawigan ng Bulacan. At sa totoo lang, na isang araw nga, no? Ako nagsasabi lang ako totoo, hindi ko alam kung sasabihin ko, pero yung mga nakikita ko, naririnig ko lang, ang sasabihin ko, yung mga narinig ko lang. At sa totoo lang, sila naman nakakaalam yan eh. But natutuwa nga ako dahil ngayon eh, titingnan ng Pangulo yung mga nangyayari na yan. At dapat lang niyang imbestigahan yan. And doon sa zona, umatin ako eh. Yun ang iniintay ko, yung flood control eh. Akala ko hindi na mababanggit, pero pagdang uli, binanggit niya. Kaya I'm so very happy nung napakinggan ko yung sinabi niya rin sa zona na yan regarding sa flood control. Nagulat ako, actually napakaraming palang flood control na naka-allocate sa amin. At yung isang araw ay may pinakita sa aking picture ng flood control, which is yung tagilid ng ilog, yung nilagyan nila ng flood control yung gilid ng kailugan natin doon sa may, I think dito sa may San Miguel. Ano po? Pinakita ng isang kapitan. At yung repropping nila. Putok-putok na eh. Grabe yung pagpuputok. Ang haba ng ginawa nila. Pero warak-warak. Yung bang putok talaga, ay walay na. Nasira po? Nasira? Dumating, ha? Nasira na po yung riprap? Yes, sira-sira talaga. Grabe. Kailan po na-complete itong project na ito? Tinanong ko yung kapitan. Sabi ko, Kap, kailan pa yan ginawa? Go, kailan lang ito? Palagay ko po, magtatatlong taon lang ito eh. Pero sira na. Sira na agad. Sabi ng kapitan, palagay ko po, tinipid po ito. Ano pong klaseng riprapping po ang ginawa po nila doon? Oo, kasi pinataas na lang yung gilid. Parang di mag-erode, di ba? Parang di mag-erode. Yun eh. No erosion ang mangyayari dyan. Tinipid po in what way po kaya? Hindi ko alam sa kanya. Basta, siyempre, siguro, tinipid yung paggawa. Ba't tinabang ang semento? Hindi ba? Hindi natin alam eh. Kasi hindi naman ako contractor, hindi ako engineer. But siyempre, may alam din naman ako kahit konti. At alam naman natin yan, no? At itong napakaraming budget siguro na binabasa lalawigan ng Bulacan. Ako, I don't want to mention any names, ha? I don't want. Wala akong inaakusahan dito, but kailangan lang ito imbestigahan kasi ito yung kailangan namin. And actually, ma'am, itong nilatag naming mega dike, ano po, dito sa kahabaan ng ating
mula Bataan hanggang Metro Manila, yung inapproval at ng NEDA, I heard, during the RTC meeting, ano po, ay ito yung inihain naming tatlong governor ng Bataan and Pampanga. And tatlong beses naming inahin ito, matagal na, last year pa. Ano po? At nung unang dalaw ng Pangulo, nung nakaraang taon, mga 3 years ago na, o 2 years ago, 3 years ago, ay inihain natin itong mega dike na ito, which is the what we call the coastal road flood control. Ano po? Dahil alam namin this is a big help para panlaban dito sa high tide, para di na pumasok ang high tide. Kasi a majority of our barangays, of our towns are victims of the what we call the high tide. Ano po? Tama ho kayo, So, no? Actually, lagi po natin napapanood talaga ang Bulacan sa balita na nakalubog sa baha. Siyempre, pag titingnan po natin yung inyong geography, lalabas lang natin yung hazard map, no? Pwede po nating ipakita yung hazard map. Yung mga towns ng Hagonoy, Malolos, Paumbong, ito po yung nasa Delta, malapit po sa may Manila Bay. I don't know if we can pull that map up. Is it possible? Pero ito, can you describe ito pong lawak ng problema ng Bulacan pagdating po sa pagbaha? Ito po ba ay nakasenter lang doon sa mga nabanggit ko, Hagonoy, Paumbong, Kalumpit, Bulacan, Obando, and mostly because of it is a low-lying area at malapit po siya sa Manila Bay na nag-overflow? Well, ma'am, yung Hagonoy and Kalumpit is a catch basin, ano po, na nanggagaling sa Pampanga River, sa Pampanga. Yan po yan. Talagang itong Kalumpit, Hagonoy na ito, talagang catch basin na ito pagka talagang uulan na ng malakas. Hinihintay natin yung pagbaba ng tubig galing sa Pampanga. At asahan naman natin yung pagbaha dyan talaga. Kaya nga ngayon, nakaabang na rin ang paggawa nitong ginagawa itong Pampanga River. Ano po, Pampanga River Basin ito Ano po. So, actually, hindi lang po yan. At ako po ay tumanda na sa Bulacan, doon sa lugar namin. Yung Giginto, it's a biktima na rin po. Ano po, biktima na rin. Na dati namang hindi. Ito, nakikita po natin yung mapa. Oo, nakikita niyo ho ba sa screen natin? Opo, nakita ko. So, yung mga problema nandito lang po sa kaliwa? Yung, kasi ang talagang hindi talaga inaanihan, tinatamaan ng gusto yan, yung, hindi ko kasi masyado makita yung mapa mo. So, ba't nakikita ko lang yung kulay? Yun So, nga ganito, po yung nasa, go ahead, sir. Yung kasing talagang hindi tinatamaan dyan, DRT, yan. Pero yung DRT talagang tumataas lang yung mga ilog. DRT, yung part of Angat, yung mga Norasagaray, yung matataas mga highland yung mga lugar na yan. Nandun po yun sa may blue, yung light blue, yung nababanggit niyo po mga barangay. Ito po ay galing Pampanga. Actually, may mga lugar talaga na hindi naman ganong apektado, pero binabahan na rin ngayon, binabahan na rin po. Itong Marilao and May Kawayan, ano bang kulay yan dyan? Yung pink at yellow po na yun nga po yung bibig papuntang Metro Manila. Nasa taas lamang, binabahan na rin ho dyan. Sobra ngayon. Yung Ubando, yun yan, lalo yan, binabahan na talaga yan. Ano po? Pero ito mas matindi itong May Kawayan, Marilao na ito. At itong Balagtas po kawe, apektado na rin po. Itong Malolos, yan po yan. Also within the yellow and pink areas that we see on top of May Kawayan and Marilao upon exiting Metro Manila, these are not classified as the high flooding areas, rather moderate to low, na kung sinasabi niyo po ay binabahan na rin, ibig sabihin po ay nagwo-worsen po yung situation despite the budget allocated. Ano po ang progress po natin dun sa mga flood control projects sa probinsya? Gaano karami po ang tapos na at gaano karami po ang ginagawa pa?
Well, sa totoo lang po, ano man sasabihin ko sa'yo? Yung ginagawa na sinasabi mo at gagawin pa, ha? Sa totoo lang, hindi naman ako nag-ocular inspection dyan, eh. Meron silang taga-ocular inspection dyan. Sila rin yata yun, eh. Ano po? Pag sinabi niyo pong sila, sino pong sila? Sino pong sila? Hindi ko alam. Dinig ko lang yan, eh. Sila yung mga DPWH, sila yan, eh. Sila nag-ano yan, eh. Nag-visitation yan kung may nagawa na o paano. But kami, sa totoo lang, tinitin ko talaga yung mga nagagawa at nire-report mga kapitan sa akin. Katulad nga nitong nireport itong isang kapitan, itong reprapping na ginawa dito, sinabi niya, I think San Miguel ito, talagang giba na talaga. Giba na talaga. Sa totoo lang. And isa nga dito, di ba, yung desilting ng mga ilog is a part of flood control, di ba? Yung dredging ng mga kailugan. Yes. Itong may kawayan, actually, kung babudgetan nila ito talaga, madidisilt nila ito, magiging malinis na ito. At talagang lalalim ang ilog na ito kasi karamihan po ng ating mga minor rivers natin talagang mababaw na. Ibig sabihin ng mababaw, marami na sa ilalim. Mga tambak na hindi naman talaga naasikaso. Sa totoo lamang. Ano po? Kami nga ang provincial government kami talaga ang pupursige niyan. Ano po? Na mag-desilt sa mga minor rivers. And ngayon nga meron akong talagang kinausap na tao na itong TCSC para makapag-desilt naman sa major rivers. Ano po? Sa major rivers. So yan yun. Kasi yun ang isa sa mga nakikita kong solusyon pagdating dito sa pagkontrol dito sa baha. Ano po? So yun yun. Actually, wala kasi ito narinig ko lang sinasabi nila na tingin daw na baka may ghost project, something like that. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ako wala akong minimension na pangalan na nakikinig lang ako sa mga usap-usapan ng mga tao. Usap-usapan ng mga tao. Pero sa nakita ko nung kagabi, pinapanood ko nga yung nilabas ng Pangulo. So nagulat nga ako, sabi ko, dami pala dito sa lalawigan ng Bulacan. Grabe. Sabi ko, ano nangyari? Saan dinala? Ano nangyari dito? Hindi po sabi ko, ba, bakit ganito? Hindi po ba, Yusuf, as provincial government, kayo rin po ang nagre-request ng... Hindi po. Wala, hindi po. Yan po ay naka-allocated sa congressman. Ano po? Sa DPWH. Yan eh. Sa kanila yan eh. Hindi po sa LGUs yan, hindi po yan. Hindi po binababa sa amin yan. Binababa po lang, kasi na gumagawa niyan. At pero hindi po kayo nagre-request? Hindi po kayo nagre-request on your end? Actually, may mga request po kami. Binababa namin yan. At ipinapasa namin ng ating engineering office sa mga projects ng flood control sa national government. Ano po? Ano pong ginagawa po sa mga request ninyo? Ito po ba ay nag-grant naman? Bilang malaki naman po ang budget ng Bulacan. Ma'am, sa nakita natin, inain ng ating Pangulo, siguro nag-grant eh. Ito mo itsura. Di ba 600 ilan? 85? Di ba? Number 1 kami. Kasi talagang malaki ang binigay sa Bulacan. Pero hindi niyo po nararamdaman? Hindi po na-grant yung mga request po ng provincial government niyo? Naramdaman mo ba? Hindi po ko taga-Bulacan eh. Naramdam ba? Huwag ako tanungin mo, ma'am. Yung hindi, sir, yung mata nyo. As governor po of Bulacan, of course, meron po kayo mga constituents na magre-request. Ma'am, hindi ko po naramdaman. Hindi ko po naramdaman. Kasi kung tatanungin ng taong bayan, ang laki pala ng alatin ng budget sa Bulacan, baka ito kinurap ni Daniel Fernando. Kung hindi po sa LGUs ang binababa. Opo, okay. Ibibigyan ko lang po kayo ng example, kasi ako po ay taga-Tanay. And doon po sa Tanay, lagi po kami binabaha doon. Yung mayor po lagi po nababa sa amin eh. Tapos pagka meron kaming mga problema sa ganyan, tinatanong namin, pwede ba kaming mabudgetan dito para mapagawa? At nagawa naman ho ng paraan doon sa amin. Pero syempre, yung mga daing po namin, idinadaan po namin yan sa LGU.
Sa inyo pong parte, hindi po ba may daing din po ang dumadating sa inyo na pinaparating niyo po sa ating mga congressmen, pati na rin po sa ating totoo PWH? po yun. Meron mga project kami inililista dyan, mga tulay, mga nasirang tulay. Ito nga po, katulad nitong Nakarangabagat, itong DRT, the Doña Remedios Trinidad Town, yung puntulay doon na ginawa ng DPWH, kagagawa lang, hindi pa po natin turn over. Biglang dumating na bagat. Gibagad. Tulay po yun? Yes, tulay. the bridge talaga. Okay. Gibagad. Ma'am, nakita ko, may nagawa, pero ma'am, yung mga tuloyan, nakita ko yung tuloy na yan, ginawa. Pero gibagad. Ayan. Pero siyempre ma'am, sa totoo lang, gusto ko pong magpakatotoo dito, pero sa laki po ng budget na yan, totoo lamang, hindi ko po alam kung ano nangyayari. Kagabi, kahapon, nandun ako sa usap-usapan ng mga tao. Ano po, narinig ko, meron daw baka daw yung mga ghost project dyan. Ano po, na hindi naman na ibibigay at hindi naman nagagawa. Ano po. So, yan po yan. At ako talaga, sa totoo lang, gusto kong maiyak kagabi. Kasi habang pinapanood ko yung ng Pangulo, ninanamnam ko yung usap-usapang ko ng mga tao. Ninanamnam ko sabi ko, wow, this is terrible. Okay, sabi ko, Governor, mahirap po kasi tayong malagay sa sa mga haka-haka o kaya yung mga naririnig lang ho natin pwede po ba kayo ay hindi po ba kayo ay pwede ring gumawa ng tracker para dun sa mga flood control projects natin na maaari pong ibangga yung progress report sa nakikita po ninyo dito po sa mga listahan ng proyekto na nasa sumbong sa pangulo.ph. Nakalista po yung mga proyekto sa Bulacan at pwede po mag-report dito. I mean, is that possible for your government to do that? Ma'am, ito po. Meron na po akong hinain na project sa Pangulo. Itong Megadike, itong Coastal Road Flood Control. Ito po yung panlaban natin sa ito po yan. Kasi ito talaga yung project na kailangan na lalawigan ng Bulacan. Hindi po ito pansamantala lang. This is a long-term solution. Ito po yung, actually tatlo po kaming governor ang author dito. Ano po, the Pampanga and the Bataan. Ito po ilalatag mula Bataan hanggang Metro Manila o hanggang Cavite. Ano po, this is a very productive projects, ano po, na talaga mapapakinabangan natin. And bukod doon, sa totoo lamang po, natutuwa nga ako ginagawa ngayon. May ginagawa ngayon yung Bayabas Dam doon sa upstream. Ano po, sa upstream. Ngayon, naglatag po ulit ako ng kahilingan sa NIA na dagdagan ang dam sa taas ng Kabundukan. Kasi para sapuhin yung mga tubig sa taas. Ano po, mga tubig sa taas. Na hindi nabababa dito ng tuluyan dito sa ating hindi makaka-apekto pa ng baha dito sa Kapatagan. Para itong mga dams natin ay hindi naman masyadong mapuno. Ano po? Kung magkaroon man ng tubig to yung mga local waters na lang na hindi nasasapon ng mga dam. Yan po yan. Pero hindi makaka-apekto ng baha. Yan po yan. At bukod dyan, siyempre, yung desilting. Ano po? Yung serious desilting. Ano po? Sa ating mga major and minor rivers. Kaya nga humingi na rin ako ng tulong kay CTCSC, kay San Miguel. Kausap ko na, Sir Monang, tungkol dyan. Kasi hindi po kaya ng budget namin. Hindi po kaya ng budget namin. Ano po? Kasi napakaliit lang ng budget ng Kapitolyo. Napakaliit lamang. Kung ito ay gagawin natin flood control, hindi po aabot. Magsasuffer yung buong Kapitolyo. Ano po? Magsasuffer. May paswelduhin tayo. Di ba? Meron tayo pagawaing kalsada. Yung mga kalsada sa amin yan Paano matitino yung kalsada natin? Nakikita niyo yung picture na yan. Paano titino ang kalsada natin kung lagi may baha? Lagi po tayo mag-allocate ng budget dyan. Sa totoo lang. Okay, Governor, bilang po ang Bulacan ay nakatanggap po ng 12 billion in infrastructure budget. At
2.99 billion po doon ay mapupunta po sa flood control. Hindi po ba posibleng mag-request ho sa congressman po ninyo para kayo po ay mabigyan nitong ma-download nitong mga budget na ito at masiguro lang na malagay po ito sa tamang proyekto dahil meron naman hong budget. Bakit po kailangan pang pumunta sa iba? Ma'am, like I've said sa kanila po, naka-allocate siya. Sila po talaga ang inaano ng DPWH dyan. Wala po sa amin yan. Oo. Sa totoo lamang, hindi po nila binababa sa amin. Ano po? Hindi po yan. Sila po talaga naka-assign dyan. Sa kanila po naka-assign po talaga yan. Ano po yung malalaking budget. Pero posible ho na magkaroon ng progress reporting from your end para po tayo po ay magkaroon ng proper oversight no sa mga kinakailangan sa mga progress po nitong mga ginagawa pang flood control project. Ma'am, yun na nga, pinapa-assess ko ngayon sa ating engineering office kung yung mga nagawa na lalo ba nangyari. And actually, sa totoo lang, aalamin ko pong mabuti kasi ang alam ko lang kung ano yung request namin. Pero hindi ko alam kung ano pa yung gagawin nila na nakalaan sa Bulacan. Yung sa amin, ma-assess ko, alamin ko, nagawa na ba to? Na-budget na ba to? Hindi po ba? Pero, yung other projects, hindi ko po alam kung ano yung naka-align pa sa kanila, yung sa DPWH. Kasi wala po yun eh. Yung request ng local at saka yung sa DPWH assessment. Yan po yan. Inakaiwalay po yan. Okay. Kayo po ay nakipag-coordinate na ho ba? Oo. Kayo po ay nakipag-coordinate na ho ba sa DPWH para sa listahan ng mga proyekto? Ma'am, lagi ko pong pinapalo po engineering namin at yan po yan at inaalam po namin at ngayon inaalam po ngayon ano ba yung nagawa na, ilan na ba yung nagawa na. Oo. Ano po? Ano ba yung nagawa na? Ito nga, itong DRT nga na tulad, ginagawa nga. Diba? At ita-turn over na. Okay. May turn over na eh. Kaya lang, nung bago i-turn over, yun na nga, buti na lang, nagbaha. So, nakita natin yung gawa. Di ba? At wala, nagbagsak ka. Tama ho. Wala. Kasi galing lang ho sa inyo yan. Kung yung progress report po na actual, kayo po ang best na makakaalam. Lalo na, kung ano yung nag-work at hindi, sana po makatulong tayo sa presidente pagdating sa pagdodocument. Yung nga po ginagawa ko ngayon. Bukod doon, ma'am, yung nilalatag namin talagang project na talagang makakatulong. Ano po, makakatulong. Kasi kami po nakakakita niyan eh. Kami po nakapag-a-assist niyan sa LGUs. Maliban na lang po yung assessment ng DPWH. Hindi ko alam kung ano yung assessment nila. Maliban na lang siya. Kayo ho ba ay bukas sa investigasyon kung sakasakali dahil number 1 nga po kayo na nakatanggap ng budget dito sa flood control. Bukas ho ba kayo makipagtulungan sa gobyerno, sa administrasyon para po matunto ng kung sino man, kung mayroon nga hong ghost project, are you willing to coordinate fully with the yung kasing ghost project na yan, narinig ko lamang yan. Yung mga usap-usapan narinig ko lamang yan. Hindi ako sure yan, ano po. Pero sa totoo lamang siguro dapat nilang tingnan yan. Ano po, dapat nilang tingnan. Oo. But willing naman ho kayo to cooperate with the government? Siyempre naman. Siyempre. At yung alam ko, yung alam ko lang ang sabihin ko sa kanila. Kasi yung iba doon, hindi ko alam na kung ano ba nangyayari. Kaya dapat yan imbestigahan ng national government yan. Pero ano po ang datos na meron sa inyo? Sa office po ninyo? Ano do you mean datos? Datos po, kung meron pong kayong oversight dito sa mga flood control projects, ano po ang hawak po na datos ng provincial government? Well, nasa engineering office yun Titingnan ko sa engineering office. Tinitingnan ko sa engineering office. At yun nga yung titingnan ko ngayon. Kung ano ba yung nagawa. Kasi usually in coordination yan with the province, lalong-lalo na DPWH is a national office. Pinakikita nga sa amin. In coordination yan. Okay, with the executive. Sa amin yan. Kasi pag tinitignan ko rin itong website ng Pangulo, nakalagay naman dito kung sino yung contractor dun sa mga projects ng Bulacan. And to be honest, marami po rito ay parte nung top 15 na contractors that hold 20% of the billions of budget allocated for flood control. So malamang if they will do a crackdown,
Bulacan is a possible Meron place to go. meron po kasi hindi ko nakikita rin mga project na yan at hindi naka-report na. Ang naka-report na sa akin kung ano yung pinakikita sa akin, pero sa pagkakaalam ko meron kasing ibang report na hindi ko rin nakikita. Na hindi pinakita sa akin. Ano po? Yan po yan. Hindi ba nga, like I've said nga, nasa kanila yung budget po yan. Ano po? Sa okay. Congressman, I think, I don't know kung yun nga, nasa DPWH, sila talaga may hawak yan. Okay. Maraming salamat Yung malalaking sa pagbabago inyong na yan, feedback po dyan. Of course, ito po ay ongoing probe, no? Again, even the President was very careful to say na itong mga contractor na pinakita po niya ay wala naman po accusation sa kanila. Kasi kailangan po, ito po ay proven, no? So, innocent till proven guilty na bago po tayo magbigay ng mga paratang. It's very good to be based on facts and numbers. Kaya, yun nga po ang sabi ko, if possible, to document po yung mga progress report, kahit with photos and everything else, para tayo po ay hindi basta-basta, no, mag-akusa. Lalong-lalo na kayo ay parang na-involve din po sa isang accusation po ng isang Francisco Balagtas noon. O di po ba sa isang flood control project din? Francisco Balagtas. Ano po yun? Actually, yung flood control na yan, ang mga flood control po kasi, ma'am, hindi po talaga din napapasa namin yun. Malalaki na yan. Wala pa. Ang budget po namin, ma'am, ay nakalala sa kalsada. Ano, yan sa mga eskwelahan, multipurpose, gyms. Yan po yan. Yung tinatawag niyong flood control na kami ang gagawa, actually, napakaliit po yan. Hindi po kami, actually, ako po talagang nasasaktan sa mga nangyayari. Ano po? Dahil sa laki pala ng budget ng Bulacan. Pero sabi ko po sa inyo, hindi po binabasa sa LGU siya. Nasa kanila po yan. DPWH po yan. Ang may hawak yan. Yung sinasabi niyong Francisco Balagtas, iba pong kaso yun. Hindi po yun actually dun sa malalaking mga project na yan. At kailanman, totoo lang, yung ginagawa po naming mga flood control na yan, ma'am, ay yung po yung mga maliliit na talagang ginagawa po namin. Ano po? At sa mga major rivers lang po namin. Yung minor rivers lang po namin yung maliliit. Yan po yan. Kung nag-allocate po kami ng ganung request po ng kapitan yon sa amin, yan, gagawin ko ng paraan yun. Yan po yan. Kamukha doon sa Marilao. Ano po? Nagguho po yun. Nag-desert yung nag-erode. Yung sa may Lambakin po, kung hindi po ako nagkakamali, o Lumadigato. Nag-erode po yun noong nakaraang taon. Ano po, yung gilid ng ilog na talagang maapekto ng mga residente. Lumapit po sa amin. So, ang ginawa ko, wala naman sa budget namin yon. So, ginawa ko ng paraan. Ano po, ginawa ko ng paraan para magkaroon ng budget ito. Nag-sheet metal po kami sa gilid. Ginawa po namin. Pero DPWH po ang gumawa. Okay, sige, maraming salamat ho, Governor, sa update po sa amin sa kalagayan po ng Bulacan pagdating po dito sa flood control. Yan po ay titignan pa ng administrasyon for sure. Okay, we have Bulacan Governor Daniel Fernando joining us today. Thank you. And coming right up, the Philippine Medical Association is speaking out against the public criticism of a surgeon over an 85,000 peso fee for a leg wound treatment. Now, that and more when Morning Matters returns. Welcome back. You're still watching Morning Matters here on One News. The Philippine Medical Association has condemned the public shaming of a surgeon accused of charging 85,000 pesos for treating a patient with a severe leg wound. In a statement, the PMA said the patient's case was complex, requiring weeks of debridement and care from multiple doctors. It added that the surgeon lowered his fee from 50,000 to 40,000 pesos and agreed to accept a guarantee letter, questioning where the 85,000 peso figure came from. The PMA urged respect for medical professionals and said fee disputes should be settled privately.
Two major transport groups are asking for a 1 peso provisional increase in jeepney fares. Pasang Mazda and Autodap said the fare hike is needed as fuel prices continue to increase. LTFRB Chairman Teofilo Guadis confirmed receiving the petition, which will undergo review. If approved, the minimum fare will go up from 13 pesos to 14 pesos. For now, they are preparing fuel subsidy vouchers once world crude prices hit $80 per barrel, well above the current $66 level. Na po yung 4 pesos 50 centavos. Spare parts, tumaas, lahat po ay nagtaasa na. Nagdaan po ang bagyo, ilang linggo wala hong pasada. Kung sakaling magiging stable po yung diesel natin, handa po kaming ibaba ito kahit anong oras. The Philippine Coast Guard has provided details on the collision of two Chinese ships in Bajo de Masinloc. PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, told the big story last night that a Chinese Coast Guard ship miscalculated a maneuver and hit another Chinese warship. He added that the PCG offered medical aid but was ignored. When the PLA Navy warship made a sharp left turn, that's a time that there was a miscalculation on their part. It was a Chinese Coast Guard who eventually rammed the forward portion of the PLA Navy warship. No, they didn't respond. They just ignored it, and we think that the PLA Navy warship is the one who provided assistance to the damaged China Coast Guard vessel. Tariela said President Marcos has ordered the PCG and the Bureau of Fisheries to prioritize the safety of Filipino fishermen and continue capability upgrades. This is actually the reason why our limited Coast Guard assets are strategically deployed in those identified traditional fishing grounds for our Filipino fishermen so that they will not be subjected to harassment by the Chinese Coast Guard. Transportation Secretary Vince Dizon conducted a surprise inspection of the MRT-3 and LRT-1 connecting bridge in Pasay. The visit addressed issues raised by former COA Commissioner Heidi Mendoza, including shortages of beep cards, broken vending machines, and slow queues. Dizon said the DOTR is working with suppliers to increase beep card availability and prevent shortages. He also ordered vendors illegally occupying passenger pathways to leave immediately and criticized the slow manual signing process for fare discounts, urging modernization to speed up queues. Kagaya na rin ng mga nakikita natin sa social media, yung post ni former Commissioner Heidi Mendoza, halimbawa, yun yung sinasabi ni President Bongbong na yung mga maliliit na bagay na minsan hindi na napapansin, pero ang laking bagay para sa mga kababayan natin. Kailangan, modern na tayo eh. Sabi nga ni Presidente, ang dami ng teknolohiya ngayon. Bakit para nagpipigap pa nung ganung form? No? Alam ko, COA problem yan. No? Let's circle back to the provisional fare hike request from our jeepney drivers. We have Autodap President Boy Vargas joining us this morning to talk more about that. Welcome to Morning Matters. Magandang umaga ho. Ay, magandang umaga po mga Gretchen at sa yung taga-subaybay at taga-inyong taga-pakinig. Sir, unang-una, ano po yung kalagayan? Kamusta naman po yung kalagayan ng ating mga jeepney driver? Bakit humihingi kayo ngayon ng 1 peso provisional fare hike? Actually po, kaya po kami, yun po ay matagal na po naming petisyon, Ma'am Gretchen. Actually, nakipag-usap po kami doon sa LTFRB na kailangan lang po dumaan kami sa proseso na nag-file po kami kahapon na i-admit po yung provisional increase na hinihingi po namin na piso. Yung po ay wala pong per kilometer yun. Basta piso lang po. Nationwide po yung hiningi namin para pandagdag po doon sa mga nawalang pagtaas po sa amin. Kasi ang itinaas po ng diesel nung 450. Ngayon magbababa po ng piso or 150 pero hindi pa po sapat yun. Yun po yung hinihingi namin na sana po mapagbibigyan kami at
sana po unawain kami ng aming mga mananakay dahil po hirap na rin po kami, ang nawawala na po sa amin, mga 200 to 300 pesos po ang nawawala buhat po nang tumaas ng 450 yung pong diesel namin. Ito pong 1 peso hike, gaano po kalaki ang maitutulong po nito? At magkano ho ba yung kinikita na ho ng mga tsuper po natin sa isang araw? Ngayon po siguro ang kinikita na lang po namin 300 to 500. 18 hours po yun. Kung madadagdagan po kami ng piso na provisionary increase, ay medyo kahit pa paano po, nakapagsakay ka ng mga 200 na pasahero, 200 pesos din po yun. Kaya nga po, pero ito po, kaya po namin ginawang provisionary increase, Ma'am Gretchen. At kung sakali po na pag-i stable at bababa na po, yung diesel, automatic po na ibababa rin po namin yung pamasahe. Na gagawin din uli po namin 13. Yun po yung plano, kaya nga provisionary increase po, hindi po permanente. Dahil po madali po namin ibabayan, kami na po mismo ang magbababa para po dun sa ating mga mananakay. Ayaw po natin pahirapan ang ating mananakay. Pansamantala lang po itong hinihingi namin, Ma'am Gretchen. Oo. Yun nga ho, no? Yun nga lang ho, may bali-balita nga po, kayo na rin ho nagsabi na pababa naman yung presyo nitong diesel. Kung sakasakali, how long do you see this provisional fare to last? Siguro po, Ma'am Gretchen, kung ibababa po nila ng 450, wala pong usapin, hindi na po kami hingi. Pero ang tingin sa akin, sa amin paningin po, itong mga oil companies, pag tumaas po, sobra-sobra silang pagtaas. Pero pag bumaba po, ay napakababa po naman ay binababa nila. At imagine po, nakukuha po nila yan ng, pag makukuha po nila ng mababa, may buffer stock po pa po sila. Pagkatapos, pag biglang tumaas, tataas po nila ng mataas. Para naman po nilang niloloko na lang yung sambayanan niyang ginagawa nila Sinasabi nila yung mga gera. Pero dapat po siguro ipaliwanag po ng DOE ng maliwanag. Kasi kung maliliwanagan lang po natin kung bakit tumataas, bumababa, hindi po sinasabi lang nila tataas, bababa. Pero may paliwanag po ba sila, Ma'am Gretchen? Yun lang po sa amin hinihingi namin. Kasi sa amin po pananaw, hindi po sapat yung parang sa tingin po namin sila yung nagiging spokesperson ng mga oil companies Okay. Meron po bang alok na subsidiya ang gobyerno po para sa inyo, imbis na po dito sa increase na ito? Actually, sinasabi po ni Secretary na sana po magkakaroon kami ng fuel subsidy. Pero kailangan pong 80 per barrel po yung sinasabi. Kaya wala pa pong 80 per barrel. Kaya hindi pa po maibigay yung fuel subsidy namin. Yun po, sana nga po, humarap din ang pamamaraan ng gobyerno para matulungan po kami. Kami naman po ay handa tumulong sa ahensya ng gobyerno kung ano po naman sabihin nila. Handa po kami sumunod. Kami ngayon po, doon sa inihingi namin, depende pa rin po sa LTFRB yan, kung ibibigay nila at depende po rin sa ating kagalang-galang na sekretary. Sana lang po nakikiusap kami na tingnan nyo naman po ang kalagayan, ang hanay po ng transportasyon. Ma'am Gretchen, sana mapagbigyan kami, pero pagka naman po sinasabi ko, ulitin ko, pag bumaba po ito ng stable na, talaga ibababa po rin namin to. Hindi po kami pahirap sa aming mga mananakay, dahil dyan po kami kumikita, dyan po kami nabubuhay. Kailan po natin aasahan po ang desisyon nito? Yun po, malalaman pa po natin, dahil kahapon lang po kami admit na provisionary na increase po, malalaman pa po namin kung kailan po at baka po ipatawag kami ng LTFRB para po mapag-usapan. Ngayon, kung hindi po maibibigay, mag-uusap-usap po kaming mga transport group para makipag-ugnayan po kami sa DOTR at saka sa LTFRB. Kami po yung mapayapang nakikipag-ugnayan. Ayaw po namin yung mahihirapan yung ating mga mananakay. Hindi po kami yung mga leader na basta-basta na lang po kasi sinasabi po namin, hindi na po uso nga dito yung holiday. Ang dapat po ngayon, yung ugnayan na lang ng transport at ng ahensya ng pamahalaan.
Okay, maraming salamat po sa pagpapaliwanag po sa amin na itong kahilingan po ninyo na magkaroon ng 1 peso provisional fare increase, a temporary one at that in response to the fuel hikes recently. Maraming salamat. We have also the President Boy Vargas. Don't go away, more matters to discuss after a quick break. Keep it here on One News. Welcome back. You're still watching Morning Matters here on One News. The House of Representatives is calling for a thorough probe into flood control projects flagged by the President, stressing that any officials or relatives involved must be held accountable. Mobile journalist Arles de los Santos with the details. In a rare press conference, President Ferdinand Marcos Jr. presented to the media that 6,021 out of 9,855 flood control projects of the government do not specify the exact type of structures built, repaired, nor rehabilitated. Since 2022, that amounts to 350 billion pesos in spending. The House of Representatives is quick to react, highlighting the importance of a thorough investigation on the matter and hold accountable, especially public officials or their relatives who are alleged to be manipulating the flood control works. Gusto namin na magtuloy-tuloy ito. Pero higit doon sa investigasyon, dapat may mapanagot. Alam nyo, kaliwat kanan na lumilipat yung sinasabing may mga congressman daw na sangkot dito sa flood control projects. Sa mga nagsasabi nun, nais namin na malaman sino ba talaga itong mga congressman na ito. Meanwhile, Kabataan Party List Representative Rene Co and ACT Teachers Representative Antonio Tino claim that the President releasing the list of contractors of government's flood control projects is insufficient. Ano naman yung magagawa ng paglista ng mga flood control project contractors kung hindi may investigahan thoroughly, no, kung paano yung presence nila across the regions have caused widespread flooding. Napakalaki ng pondong ginastos na para sa flood control pero lumalala pa nga yung baha. So, definitely, malalim ang corruption dyan. Kailangan may mapanagot. In a different issue, Representative Terry Ridon, chairperson of Committee on Public Accounts, confirmed the House of Representatives' prospect on refiling Vice President Sara Duterte's impeachment case under the same grounds in February 2026 if the Supreme Court upholds its initial decision. While House Minority Leader Marcelino Libanan stated in his privileged speech that the Supreme Court's decision to declare VP Sara's impeachment unconstitutional is a judicial amendment of the Constitution. Identifying the biggest contractors of the billion pesos worth of flood control projects of the government is a step closer towards accountability. The big question now is whether anyone will be held responsible once collusion or abuse of power is proven. Mobile Journal Arles de los Santos. We are One News. Severe tropical storm Goryo has intensified into a typhoon as it moves westward over the Philippine Sea. Its center was last spotted 745 kilometers east of Itbayat, Batanes. Currently, no tropical cyclone wind signals have been raised, and the typhoon is not expected to directly impact the Philippines within the next 3 days. However, if Goryo shifts further south, tropical cyclone wind signals may be issued for extreme northern Luzon. Pag-asa said Goryo is expected to exit the Philippine area of responsibility by Wednesday evening. Meanwhile, the southwest monsoon is affecting the western sections of southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Areas such as Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region, and Zamboanga Peninsula can expect cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Metro Manila and other parts of the country will experience partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by localized weather activity. That wraps up today's episode of Morning Matters. We hope we've given you the right start to your morning. Let's go ahead and make the day matter. My name is Gretchen Ho, your One News, all sides, all the time.